Hello, magandang araw po sa inyo. So may pag-uusapan tayo ngayon isa ito sa pinakamalupitan na ginagawa na nung kabila, 'di ba? So kahapon, isang batalyon yung nagpasa sa akin ng link ng live ni Real Ghost TV, 'di ba? Ito paulit-ulit niya naman sinasabi ni Real Ghost TV na theory niya lang naman yung yung doon sa pinlay niya kagabi. Kasi syempre, nakikita ko itsura kasi ni Real Ghost TV dito. Napapraning namin. Hindi siya mapakali. Minsan nauutal-utal na siya sa pagpaliwanag para siyang balisa dahil dun sa narinig niya. O nga pala, yung pinablish ko kagabi, yung voice message na yon, 'di ba? Yun ay galing kay Real Ghost do sa live niya. Pinlay niya yan sa live niya yung na yan yung video clip na si Kuya Red na nagsasalita. So authentic yung authentic. May pinakita siyang kasi mamaya na naman may magpapalabas na naman diyan na na hindi totoong boses ni Kuya Red, etc., 'di ba? Sa sobrang desperado nitong mga to, lahat kakapitan Pero makikita natin dito mga men, sa live ni Real Ghost, may pinakita siyang screenshots nung hindi ko na ma-determine kung saan part dito May pinakita siya screenshot na ipi-play niya na lang. So galing talagang conversation yung voice clip na yon. Tsaka ayoko ng Englishin nga, baka magkamali ako. Wala na akong maiisip na iba na reason kung bakit gagawin ni Real Ghost na i-fake yung voice clip. Kasi yan ang una magiging depensa, fake ang voice clip. Pero may pinakita siya dito. Suyurin nyo to dun ko na, eto. Ayan nakikita niyo yan, may mga sound wave. Ibig sabihin, live yung galing talagang messenger yung clip. Yan Kaya lang, ano ba to? Dali lang Ano ba to? Red ba? Or GC? Sa bagay, iisa lang naman ang kausap. Oh, Red. Galing yata mismo kay Kuya Red, Red ba to? Si Real Ghost ang naglabas mismo. Ano ba yung sinasabi ni Real Ghost dito bago natin? Ganito tayo magsure bago tayo mag-jump sa conclusion na si Kuya Red to. Doon sa mismong source, alamin muna natin kung galing kay Kuya Red mismo yung clip. Dito kay Kuya Red guys. I-explain ko yung yung side ko. So mag-umpisa tayo dito kay Kuya Red guys. Yung mga mag-clear ng throat nun, may fear yun May fear yung Nag-umpisa kasi to dito guys sa dito sa exploration namin. Ayan, meron ito yung namin dito. Yan, conversation ni kita nyo ba? Kay Kuya Red. Kay Kuya Red. O nga, Red, Red. So, Red Galvez yung account na to. Direct pala kay Kuya Red talaga galing yung yung voice clip Direct pala sa kanya Ayan, ayan. Oh, galing kay Kuya Red pala talaga. So na-prove na natin na kay Kuya Red kasi i-eliminate ko lang kasi yung yung palusot na
na iba lang ang nag-voice noon, iba lang ang nag-ano, di ba? Doon ang galing po yan. Yung unang part nung in-upload kong video kagabi, yun ay galing nung nagpaparinig si Kuya Red, nasa barangay siya. Hindi ko lang sana pala nailagay ko ng caption na. Sabay nailagay na caption ko doon, galing sa live ni ano yung pinagbabantaan doon ay kay Real Ghost yun, yung pagbabanta. 'Di ba? So napanood ko to kagabi, yung live ni Real Ghost, no? Halatang restless si Real Ghost eh. Di umano na pinagbibintangan siya, nag-tip sa akin. Parang yun ang pagkakaintindi ko. Di umano Ganun na ba talaga kayo kapraning? At may sinasabi si Real Ghost dito, exploration nyo. Wala naman si Real Ghost dun sa video. So, ibig sabihin, pwedeng nag-explore kayo na may kasama kayo pero hindi nyo dinideklara. Tama? Tapos, area ni Real Ghost pala yun. So, just imagine, tinulungan kayo ng tao na makahanap ng area, tapos gaganyanin nyo? Tatakutin nyo ng ganyan, men? Ano ba naman kayo? Sabagay, hindi kayo. Si Kuya Red lang naman pala yung nagsabi. Diba? Tatakutin, men? Ano ba? O Zards, may pa-Diyos-Diyos ka pa. Na kayo ay walang inaapakan tao. Mga hipokrito pala kayo eh. Ito, nabubwisit ako dun sa post ni Zards, no? Ipapakita ko lang kanina, doon makatiis eh. Doon ako makatiis na wala kaming hindi ako makatiis na hindi ko pansinin. Asa na ba yung tingnan natin ha? Nakakakapalan talaga ako ng pagmumuka nito. Zards, dito sa mga pananalita mo dito. Ang kakapal ng mukha nyo. May pa-karma it's real ka pa? It's karma, it's real. Sabi niya kita mo ha. Sabi ni Zards para sa akin bro, okay lang ako ang siraan kaysa ako ang manira sa kapwa kasi may takot ako sa Diyos. Ayoko pagdating sa panahon, pagsisi na lang ang lahat. Napakasinungaling mo. May bodlat-bodlat kang video na kapikian. Anong klaseng ka-plastikan to, Zards? Diba? Ang sinagkisa ko manira kasi may takot ako sa Diyos. Plastic na itong mga to, men. Tama po kayo, bro. Ipasa Diyos na lang. Hindi. Kaya magbayad ng hitman. Ipasa Diyos na lang ang importante, bro. Tuloy lang tayo sa exploration natin. Hayaan natin sila. Hayaan kasi nga hindi kayo makakasagot. Darating ang oras sa taong maninira. Managot sila. Di ba? Maninira, managot sila ni God. Mong kaplastikan nito. Nakakasulasok. 'Di ba? Yung karma na sinasabi mo, hindi ba sa inyo 'yan? 'Di ba nagtamasa na kayo sa mga ginagawa nyo? Hindi nyo ba nararamdaman na sa inyo nangyayari 'yan? Ha? Ako, alam nyo, nung kinontent ko kayo, puro pagmumura ang nararanasan ko, men. Galing sa mga supporters nyo. Ang tingin nyo, siniswerte ako nun? Baka ito na nga yung swerte ko ngayon. Ako naman na nasa ibabaw ngayon eh. Di ba? Hindi ba kayo na nakakarma ngayon? At At ganyan na nangyayari sa inyo? Di ba? Ang daming nagtatanggol sa inyo dati. Ang daming nagtatanggol sa inyo dati. Lumalangoy ako sa pagmumura dati sa mga supporters nyo. Tapos may gana ka pang sabihin na karma is real, hindi it's real. Ikaw pa may ganang magsabi niya ng karma. The way kayong magtatatawa-tawa nila Kuya Red sa akin, kapag ka dinidibang ko yung video nyo,
'Di ba? The way nyo laitin yung pagkatao ko, pakialaman yung personal kong buhay. Kayo si Sir Donsky. Hindi pa ba yung nararanasan ni Sir Donsky, yun na yung karma? Ba't kailangan hihintayin nyo pa yung karma na yan? Galing dun sa karma, yung karma, hihintay mo makarma ang karma? Nagtamasa na kayo dati, men. Di ba? Nandun kayo dati, oh. Hindi ba karma yung nararanasan nyo na yan ngayon? Di ba? At ang hindi ko naiintindihan, yung mga bobo na nagtatanggol dito, hindi ko talaga nagigits kahit kailan. Puntahan nga natin yung video na in-upload ko kagabi. Ako pa yung sinisisi, men. Wait lang ha. Ipapakita ko yung yung mga yung mga pinagsasabi ng mga bobong tagahanga na itong mga to. Pasa sa akin ng convoy yung iba eh. Na napapakamot na lang ako ng ulo, men eh. Katulad nito, oh. Sabi nito ni Sir Anzal Amina. Si Sir ba to? Lalaki ba to? Or kung sino man. Sabi ganon. Nagpaingay lang ang bungo na yan para si MG. Parang si MG lang. Papansin, nakikisawsaw sa buhay ng may buhay para may makontent. Alam mo, ma'am or sir, public interest kasi yun. Ikaw nga ngayon nakikisawsaw ka rin eh. Kaya lang, type lang ang ginagawa mo. 'Di ba? Hindi ba pwedeng pagsalitaan yung content ng mga yan? Kaya nga may comment section sa mga videos niyan eh. Hindi pwede? Kailangan puro papuri. I'm so sure, kung puro papuri ang ginagawa ko, pwede na. 'Di ba? Kaya lang kinikriticize ko, men eh. Boy, abunda lang ang datingan. Sabi ganon. Ang point, bakit ganon na lang ang interest niya kay Donsky? Mayabang eh. Hindi ba pwede? Hindi ba pwedeng pag-interesan yung video ni Donsky, nasa public yon? Pinapakita niya eh. Hindi pwede? Kailangan purihin. Siguro kung araw-araw kong pinupuri yan, okay lang sa'yo. Diba? Pagpalagay na lang natin na totoo. O kung pagpalagay natin totoo, sinungaling ang idol mo? 1,000% legit daw siya eh. Okay lang sa'yo yon? Sabi ganun, pagpalagay na lang natin na oo, anong problema doon? Hindi ka na mo problema, nanluloko ang idol mo? Hello? Hello? Walang problema sa'yo na manloko yung idol mo? Ito hindi ko naiintindihan. Pag yung idol nila ang naaapi, hindi pwede. Pag yung idol nila ang nanluloko at may mga naaapi, pwede. Anong problema daw doon? may nilove scam? Ano daw ang problema doon? Come on. Paano ko sinabing love scam? 'Di ba? Pinaibig si Ma'am Parisiana, nakikita mo yung mga tawag kay Ma'am Parisiana, I love you asawa ko. Gets mo? Okay lang, pagpalagay na daw nating oo. Ano daw ang problema doon? 'Di ba? Sabi, ano bang problema doon? Ba't siya pinaka-apektado sa lahat? Ikaw nga apektado sa sinasabi ko eh. Naiintindihan ko kasi yan, kasi idol nyo si Donsky. Pero ba't ako hindi nyo ako maintindihan? Yung nabibiktima, apektado din ako. 'Di ba? Apektado din kayo sa idol nyo eh. At napapansin ko lahat ng video ni Donsky kabisado niya. Malamang kapag hindi ko kabisado, paano ko re-reactan yan kung hindi ko kabisado? Paano ko madideklarang peke ang video niyan kung hindi ko kabisado? 'Di ba? Paano ko masasabing peke? Paano ko makakapa yung pattern ng pagiging peke niyan kung hindi ko kakabisaduhin? Hindi talaga nag-iisip tong mga fans ni Donsky. Di ba? Ibig sabihin, follows din siya ni Donsky, updated kasi lahat. O ano ngayon? Kaya nga nasasabi kong mali eh. Updated ako eh.
Now, balik tayo dito sa kay Real Ghost, no? So, di umano kasi, ang issue dito, di umano daw, pinagbibintangan siya na nagtitip daw sa akin. Kung may isip nyo, marami akong debunk diyan kay Real Ghost. Before. 'Di ba? Yung alien niya, ano pa ba yung mga dinebunk ko dito? Yung may sungay, natatandaan nyo ba? Yung sumisilip, yung sungay lang. 'Di ba? So anong nangyari? Siya daw yung nagtitip doon kay Real Ghost. Pero may pinakitang conversation dito si Real Ghost na may nagtanong sa kanya. Malay mo lang na yung nagtanong kay Real Ghost yun na nagsabi sa akin ng information. Kasi kung mapapansin mo dito, yung yung pagtatanong kay Real Ghost nagsusuri talaga eh. Actually hindi naman masama yan eh. Paano ba yung mga tinatanong kay Real Ghost? So ipaparinig ko sa inyo kasi Hindi, yung pinakita yung mga conversation. Napanood ko to kagabi eh. tungkol. Kasi kung Good vibe. ito ba yung Wait lang papakita natin yung sinabi ng kausap ni Real Ghost. Guys, ito yung na-recover na screenshot. Recover. Dito naman ako nag-message sa subscriber, hindi naman kay Bungo. At wala naman ako sinabi, di ba, na fake. Oo, parang wala siya sinabi. Pinagtanggol pa nga kayo, min eh. At yung nirelay sa akin nung nag-tip, sinabi niya sa akin, pinagtanggol talaga si Kuya Red. Na totoo yung nangyayari. 'Di ba? Yes, pwedeng mangyari na yung nakausap ni Real Ghost ay kinuwento din sa akin. Bakit pagbibintangan nyo to? Bakit pagbibintangan nyo yan? Yan tao na yan. At magsisend ka ng pagbabanta. Kasi subtle yung pagbabanta ni Kuya Red eh. Na parang doon, may laman na, although na hindi sinasabi na malaman ko lang na ikaw, hindi naman direktang ganun eh. Pero ang point dito, men, 'di ba, willing ka magbayad para magpapatay. Dahil ano ba information na nakapunta sa akin? Linawin natin. Kasi nireakan ko yung nireakan ko yung video nyo, yung gumamit kayo na rempa doon sa may bahay. Now, kagabi ko nga lang nalaman na area pala ni Real Ghost yun eh. Diba? Just imagine, tinuruan kayo ng location para paggawan nyo ng video, tapos aawayin nyo pa yun, nagbigay sa inyo ng location. Kasi area nga ni Real Ghost yun, diba? Now, nung may nagkwento sa akin tungkol dyan, parang nakikita ko na yung nag-message kay Real Ghost eh. Parang kilala ko na yun eh. Doon sa parang aninag pa lang ng profile picture eh. yun ang sinabi sa akin. Pinagtanggol kayo ni Real Ghost, to be fair. 'Di ba? Tsaka isa pa, ang sinasabi dito, yung yung sino daw ang nagtitip sa akin kung saan paano daw nalalaman yung location. Paano daw nalalaman yung location? Ano naman ngayon kung malaman yung location? Ano naman masama doon? Kapag nalaman namin kung saan ka nag-uusap. May mga vlogger nga sinasabi pa kung saan sila kung anong location nung pag-ghost hunting nila. Ano naman na masama doon? May masama ba doon? Na malaman yung location nyo? Tapos magbabanta kung sino yung kung wala kayong ginagawang katarantaduhan, 'di ba? Kung wala kayong ginagawang katarantaduhan sa buhay nyo at sa mga videos nyo, wala lang yan. Ano ngayon sabihin nila kung saan tayo nag-explore? Ang babaw ng dahilan, napaka-shallow ng dahilan para magbanta ka ng ganyan, Kuya Red.
Baka mamaya yung nagbigay sa akin ng behind the scenes nyo, ganyanin mo rin. Paringgan mo rin. Kaya pala sinasabi sa akin nung nagbigay ng videos nyo, ng behind the scenes, natatakot din. Kasi nga, ganyan na pala ugali mo. Oo! Totoo yan. Totoo yan. Kaya kong patunayan yan. However, gusto kong mangako ka. Halimbawa, kung ilalabas ko yung behind the scenes nyo, gusto kong mangako ka na walang mangyayari doon sa nagbigay sa akin. Bidang-bida ka doon, Kuya Red. Kung paano ka magplano ng gagawin nyo. Bidang-bida ka doon, maniwala ka sa akin. Ano yun eh? Basta maraming video, hindi ko sasabihin kung ilan. Merong video doon na bidang-bida naman si Reborn. Basta, marami kayong bida doon, men. Zards? Ay, nako. May pagadgad ka pa, ha? Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Kapag sinasabi nyo naninira ako, dapat hinaharap nyo ako. Tanungin nyo ako kung ano yung sinira ko dyan. Ipapa-identify ko sa inyo kung ano yung ano. Hindi, kasi baka hindi tayo nagmi-meet sa middle eh. Kasi palagi nyo sinasabi, naninira, ano? Tapos sinasabi ng bobong supporter nyo, ano naman ngayon kung totoo? Tanggap na nga na supporter nyo, ayaw nyo pang umamin? Ano ba? Tatanggapin nyo na nga lang eh. Ano? Ipi-play ko yung behind the scenes, kaya nga I'm so sorry po mga kababayan ko, ano. Kaya binibitin-bitin ko kayo kasi nga natatakot din yung nagbigay sa akin ng video na behind the scenes. Hingan nyo muna ng immunity kila Kuya Red. Sabihin muna ni Kuya Red sa publiko na pag may nangyari dun sa nagbigay sa akin ng video ng behind the scenes, siya mananagot. Kasi proven eh, magpapabayad min eh. Just imagine ano? Just imagine, ito isipin nyo ha. Kaming mga naglalahad ng totoo dito, bayaran daw kami. Binayaran daw kami para manira daw. Di ba? Pero walang proof na may bibigay. Na binayaran. May presyo pa nga, 10K pa nga eh. may presyo pa, 10K? Para daw siraan sila. Sino ba kayo, mga animal kayo? Kahit nga hindi na bayaran, panoorin lang yung panoorin lang yung video nyo, alam na peke na kayo eh. Kailangan pa magbayad. Ano yun, nagtatapo ng pera yung magbabayad. So just imagine kami pinagbibintangan daw, nagbayad or binayaran yung mga nagsasalita dito sa panig namin. Or kahit ako na lang mismo, binayaran daw ako eh. 'Di ba? Sinabi pa nga do sa live na dinilit na nakay Kigs TV na ngayon. Sabing ganun. Binayaran yan si Bungo. Binayaran daw. 'Di ba? Asan ang proof nyo? Ako, may proof ako, willing ka magbayad para magpapatay. Napanood na ng tao 'yon. 'Di ba? Willing ka magbayad para magpapatay tapos kami babayaran para sirain ka. Come on. 'Di ba? Bawal na palang magsalita ng totoo dito sa social media, ano? Bawal na magsalita. Kailangan puro kasinungalingan lang. Yung mga bobong supporters hindi nila naiintindihan. 'Di ba? Basa nga tayo ng comment dun sa Just imagine, kapwa nyo Ghost Hunter, gaganyanin nyo. Uulitin ko ha, yung recorded part, hindi sa akin sinabi yon, kay Real Ghost sinabi yon. Diba? Fuck man. Ba't ganon? Kapwa nyo Ghost Hunter na nagbigay sa inyo ng location, gaganunin nyo. Ano ba nangyayari sa atin yan, Kuya Red?
Meron ako ditong meron ako ditong kokomentan. Sarap ba yun? Sasagutin ko to for the sake na sa fairness, sasagutin ko to. Itong mga comments nyo dito. Sabing ganun nito ni Pats 0520. Parang tablado ka talaga sa kanila. Pansin ko lang. Wala talagang effect sa kanila. Magpapapatay nga eh. Di ba? Komentan ko nga. Di ba? Hindi pala. Siyempre, hindi sasabihin sa public na apektado sila. Aaminin ba nila yon? Hindi ba? Magpapapatay nga si Kuya Red eh. Hindi daw apektado. Sabi niya, parang tablado ka sa kanila, pansin ko lang, wala talagang effect sa kanila. Magpapapatay nga, ikaw naman. Diba? So, dito, gusto ko yung busher eh. Sabing ganun itong bugok na to, si Simply Jazz. Hindi talaga bungo lalaki. I don't care. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, kung ang sabi niya kasi dito, hindi talaga lalaki ang subscribers mo. Kasi over ka naman mag-criticize. Kung ang concern ko subscribers, sa totoo lang, pupurihin ko yung mga yan. Kasi marami kayong uto-uto at bobo eh. Sasabihin ko lang, ang ganda ng video ni Kuya Red. Ang ganda ng video ni Donski, makatotohanan. Dahil kayo mga bobo, para kayo hinihili sa langit, pag pinupuri yung idol nyo, isusubscribe nyo ko. Diba? Hindi ba ganun kadali yon? Sabing ganun. Over ka naman mag-criticize. Take note, no one is perfect. Wala talagang perfecto. Kahit ako, makasalanan din ako. Baka listahan tayo, paulit-ulit ko sinasabi to, baka listahan tayo na naging kasalanan sa buhay. Baka ganito lang ang listahan nila Kuya Red at Donski. Ako, ganyan kahaba. Diba? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung pagka-fake ng video eh. Diba? Ako sa dami-dami ng kasalanan ko, pero hindi ako na-make ng video. Diba? Maaring may mga videos ako na nagkamali ako na sinabi ko, diba? Hindi kasi perfect, sabi mo, diba? Nagkakamali. Iba kasi yung pagkakamali eh. Halimbawa, naisabi ko ganito. Ay, mali pala. Hindi pala yun ang totoo. Diba? May mga tinatawag kasi na pagkakamali talaga. Ibang-iba yan, doon sa sasadyain mong mali yung gawin mo, na paniniwalain mo yung tao na totoo. Magkaiba yon. Diba? Parang ganito yan, pag nag-ghost hunt, halimbawa ako, nag-ghost hunting ako, may na-capture ako na puti. Sinabi ko sa inyo, yung puti na na-capture ko, white lady, na-debunk nyo. Hindi, lang yan. Basurahan lang yan na kulay puti yung nahagip mo sa camera. Zoom natin, ay basurahan lang pala. Diba? Nagkamali po ako. Okay lang yun. Wala naman talagang perfecto eh. Pero yung halimbawa ganito, mag-aarkila ako ng tao, pasusuotin ko ng white lady, tapos bibidyoan ko, sasabihin ko sa inyo na white lady ang nakunan ko, at dinidebunk nyo na, ipipilit ko pa rin na white lady talaga yung nakuha ko. Magkaiba yun. Diba? Hindi pagiging perfecto ang usapan. 'Di ba? Inuulol mo na yung mga tao doon. 'Di ba? Kaya tama ito, nobody's perfect. Everybody commit mistakes. 'Di ba? Wala namang problema diyan sa pagkakamali kung talagang nagkamali lang eh. Wala naman talagang problema. Gets mo ba, Simply Jazz? Walang problema diyan. Lahat naman tayo talaga, tama ka. Hindi tayo perfecto, lahat nagkakamali. However, 'di ba, ibang-iba nga yung ang isang bagay sinasadya mo na gawin. Hindi pagkakamali. Just imagine bumili ng wig.
'Di ba? Pinagsuot mo ng white lady yung tao. Pagkakamali ba 'yon? Sinasadya mo 'yun eh. Hindi naman by accident na ay biglang nagsuot siya ng white lady at naglakad siya dyan sa harap ko na videohan ko. Alam mo 'yun eh. Alam niya 'yun na hindi totoo yung ginagawa niya. 'Di ba? Masyado din kayo feeling perfect. Everybody commit mistakes. Masyado kayong mag-criticize. I'm so sure kung ako ang gumawa niyan, lulubog ako sa kaka-criticize nyo sa akin. Saan na ba yan? May gusto ako ditong sagutin eh. Si Margaret Serenio. I-start tayo dito sa unang kinoment ni Sabing ganon, kahit ano gawin nyo paninira hanggang magsawa kayo, hindi babagsak si Donsky. Wala naman goal na pabagsakin yan. Actually nga, kung mapapanood mo yung pumunta yan dito sa Luzon, kinomend ko yan eh. Parang new beginning na ni Donsky yun eh. Wala, bumalik siya na meki na naman uli sa Mindanao eh. 'Di ba? Kaya nga pinapaamin yan, gusto mag-improve yung idol mo eh. Hindi mo ba nagigets yun? Wala namang magpapabagsak yan. Sino ba nagsabing pababagsakin yan? Kayo lang naman ang nagsasabi na na pababagsakin yan eh. Kahit naman anong sabihin diyan, may mga bobo pa rin na nasusuporta diyan. Hindi naman iiwan yan eh. Ang sinasabi lang diyan, umamin lang. Paano papabagsakin yan? 'Di ba? Di sana kung pababagsakin yan, mas maganda sunugin na lang ang channel niyan. 'Di ba? Kaya dali sa dami ng ginawa niyang paninira sa kapwa niya. Oo, siya yung naninira. 'Di ba? Walang basihan ng mga sinasabi niya, men. Live kaya nga binura ng idol mo yung live niya eh. Alam niya yun eh. 'Di ba? Di sana sinunog na lang ang channel niyan. Ikaw naman. 'Di ba? Dahil pinagtulungan nyo siya, kahit ano pa video niyan, wala na tayo pakialam doon. Nilagay niya sa public, men eh. 'Di ba? Yan na naman yung dahilan na walang pakialam doon. Ikaw nga nakikialam dito sa akin eh. Kung tingin nyo fake, wag nyo panoorin. Same! Gawin mo rin sa akin. Kung tingin mo rin na hindi makatwiran na sinasabi ko dito, wag mo rin akong panoorin. Bakit hindi pwede sa akin? Sa idol mo lang mag-a-apply. Diba? Fake man o hindi, na tayong No! Tingnan mo? Ang bobo mo talaga? Diba? So kahit pag pinakain sa'yo isang pagkain, wala ka nang pakialam doon kung may lason o wala. Ang tanga naman nito, men. 'Di ba? Fake man o hindi, wala na yung pakialam doon, trip niya. Paano kung trip ko rin to? Hindi rin pwede? 'Di ba? Hindi pwedeng i-apply, 'di ba? Mag-unsub na lang. Mga yan, hindi mo na kailangan ipagsigawan pa. No! Bawal ba? Hindi, ito yung unang tanong eh. Ito yung unang tanong, yung ginagawa ko ba dito bawal? Kung bawal, ano yung pinagbasihan nyo na bawal na batas? Kasi kung kayo lang ang magsasabi na wag mong gawin yan, pagiging diktador yan eh. 'Di ba? As long as na wala kayong sinasabi sa akin dito na bawal, yung ginagawa ni Donsky, bawal. Basic yan eh. Yung manloko ng kapwa, pwede ba yon? Kayo naman. 'Di ba? Minsan ibabalik niyo, anong bawal sa ginawa ni Donsky? Manloko ng kapwa. Pwede yon sa inyo? Ang tanga nyo naman kung sasabihin yung pwede yon, 'di ba? Bakit di mo haminin ng draw Tamo, ang bobo, draw daw si Donsky para matapos ng galit mo kay Donsky. Bakit daw hamunin ng draw? Tanga! Napaka-bobo talaga nito. Tamo kung gaano kaliit ang utak ng mga supporter ni Donsky. Hamunin daw ng draw. Bobo! Napaka-bobo mo talaga. Di ba palamura ka, malaking tao ka, ibig sabihin matapang ka. Bakit di mo sukatin ang tapang mo kay Donsky? Bakit tenga bunganga mo? Gago ka pala eh. Ang problema lang naman dyan sa idol mo, video eh.
Meron ba video? Makikipag-draw dahil sa video? Tanga! Kakabwisit. Pupunahin mo yung pagmumura kay tanga ka naman talaga. Sabi ka, sobra ka na pagtira mo kay Donsky, bro. Tanungin lang kita, bro, sino ka ba? Akala mo bakit kailangan magpaliwanag sa yung tao? Audience ako eh. Kung kayo, sanay kayo na sinusubuan lang kayo at lulunukin nyo lang, ako nagsusuri ako. Bawal bang magsiyasat sa pinapanood ko? Bawal ba? Kailangan ba lunukin na lang agad? Kayo naman, masyado naman kayong tanga-tanga. 'Di ba? Hindi ko idol si Donsky. O nga, halata ka na hindi mo idol. Si Donsky, pero sobra na bunga nga, nakakainis na bibig mo. Magpakilala ka, wag magtago sa maskara mo. Bakit makilala ka ng mga kinakalaban mo? Lantad ka lang, matapang, talagang matapang ka. Naglantad na ako nung nag-live. Gago. Masyado ka mayabang, tinitira mo yung manggagamot. Bakit tinigil mo? Bakit takot ka personalin? Tinigil ko daw. O yung video ko sa mga manggagamot, nakapost pa rin. Yung video ng idol mo, dinilit. Mabait pa rin si Donsky. Kaya mo tinitira, di ba? Mabait daw. Kung iba-iba dyan, baka hinanting ka na. Hinahunting na nga eh! Hinahunting na nga ako eh. Sige, humarap ka sa akin. 'Di ba? Pinapahanap na nga ni Donsky yung address ko eh. Naalala niyo nung yung may peking warrant of arrest ako? Doon sa source tinatanong niya, yung address mo, bro, pakibigay. Malaking tulong. O, 'di ba? Ikaw talaga hindi mo pinag-iisipan, kaya kung haharap sa akin, maiihi to sa salawal niya eh. Sa mga pinagsasabi niya eh. Hinahunting na nga ako niyan. Tsaka kung hahuntingin ako niyan, sasabihin, kung totoo na hinahunting ako niyan, sasabihin niya pa ba sa publiko yon? Huwag ka naman tanga. Napakatanga mo naman. Sa totoo lang, napapanood ko video mo. Nakakabarako ka, bro. Wala akong pakialam sa inyo mga vlogger. Hindi, nakikialam ka na eh. Pero pag ganito kasama lumalabas sa bunganga, nagko-comment talaga ako at babarahin ko. Hindi mo ako nabara. 'Di ba? Hindi mo ako nabara. Pag ganito kasama lumalabas daw sa bunganga. So yung mga sinasabi ni Donsky, hindi masama 'yon. Yung panloloko niya. Yung sinasabi niya 1000% na legit siya, pero alam mong peke. Hindi masama 'yon. Come on. Ano yung mga reply mo dito? Gago, mabait, niloloko ko kayo lahat sa peking video niya. Gusto mo pagtanggol mo yan, duwag idol mo, hindi marap sa problema niya. Wala ako kahit sino sa inyo, live sat-sat lang. Mo? Ikaw ang punta mo? Takot! Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pagka hinamo na kayo ng live, takot kayo lahat. Kasi dito kasi, men, utak ang pinapagana. Hindi katangahan, katulad mo. Tulad niyan, mga gamit sinisita mo, maganda ba yan? Bakit di mo sisihin yung gumawa ng produkto niyan? Bakit ganun produkto nila, ingay mo? Tama, kung di mo naman bobo, di ba sinisita ko daw yung gamit, yung REM pad tsaka music box. Sisihin ko daw yung gumawa nun. O ganito, may holdapan, ginamit yung baril, nakabaril yung sisihin natin gumawa ng baril? Napakabobo talaga, man. Ano ba? Napakabobo. I'm so overwhelmed sa kabobohan. Sisihin daw yung, oy, Sir Flashlight Manila, bakit ganun yung ginawa mo? 'Di ba? Bakit hinayaan mong hindi videohan ni Donsky yung yung music box pag tumutunog? Yan, Sir Bungo, mga bobo. Hindi, ayoko yan. Kampi sa akin yan eh. Ayokong magbasa nung kampi sa akin. Wala na ba? Wala na bang comment yung bobo? O yun lang Nakakahiya to. Nakakahiya tong nangyari na to. 'Di ba? Pinoportray niyo yung sarili niyo na kami ay matulungin, 'di ba? Kami ay makadiyos, 'di ba? Ano nga yung mini-mention mong dito sa recording? Pakinggan nga natin, men.
May mini-mention ka doon na maraming tinulungan eh. Ano klaseng tulong ba yon? Dito sa bandang huli. Kami bay, wag yun mi nangilabot bay. Amo pa gani tabangan ko insay kinanglan tabangan bay. Bawaan ko na kinsa na bro. Ayan o. Ay, hindi po nyo pala nakikita. Dito sa, dito sa translation, Pero feel free to correct. Pero Bisaya din po kasi nag-translate nito eh. Kami bro, wala kaming pinakikialaman. 'Di ba? Pero dito sa time na to, pinakikialaman mo kung sino yung nagtitip eh. Tinutulungan pa nga namin kung sino dapat tulungan. What do you mean tinutulungan kung sino dapat tulungan? Sa pagvi-video pa? Sa pagvi-video ba? Sa pamimeke? 'Di ba? Yun ba yung mini-mention niya o tinutulungan as in ano? Pero ano to eh? Ironic ito dun sa positivity na ginagawa, magpapapatay ka para maitumba yung nagtitip sa akin. 'Di ba? Yun ang threat dito ni Kuya Red eh. Yung nagtitip daw sa akin, yun ang ipapatumba eh. Bakit ganon, men? Anong katumba-tumba sa nagtitip sa akin kung wala naman kayong ginagawang mali? Yun ang tanong eh. Bakit nyo itutumba yung tao na na nagtitip sa akin kung wala naman kayong ginagawang mali? Paano pagka, hoy, alam mo bungo, ang galing ng ginawa nila. 'Di ba? Ang galing ng ginawa nila dun sa haunted house, talagang solid na solid yung evidence na nakita doon. Tapos broadcast ko dito, to be fair naman, sinabi naman daw na magaling yung ginawa. Papatumba mo pa rin yon? 'Di ba? Actually nga, hindi nga ako nakakita ng kamalian dun sa tinip sa akin eh. 'Di ba? Wala ako nakitang mali doon. At base doon sa mga sinagot ni Real Ghost doon sa kausap niya, hindi kayo nilaglag, men. Hindi kayo nilaglag. Kasi alam nyo, kung ilalaglag kayo ni Real Ghost, mawawalan na rin ng credibility yung videos niya. 'Di ba? Or else, pwede rin mangyari, kung lalagлагin man kayo ni Real Ghost noon, magbabagong buhay na si Real Ghost. Pwedeng ganun ang mangyari. Ang problema naman kasi, men, binigyan kayo ng location ng tao, tapos ilalaglag kayo. Ano ba? 'Di ba? Hindi ko nagigets yun. Sa sobrang kapraningan na netong mga to, hindi na alam ang gagawin kung ano-ano na lang ang sinasabi. 'Di ba? Ay, nako, Diyos ko. So, paano tayo ngayon yan? Pagtatanggol nyo? Pagtatanggol nyo yan? Again? Sige, go ahead. 'Di ba? Basta may safety na dito si Real Ghost. At pinablatter ka na yata, men. Pinablatter ka na. Once na may mangyari dyan, ikaw na agad ang suspect niyan. 'Di ba ang tanong, sino-sino ba yung pinablatter doon? Kilala yung mga tropa mo. Dapat nga, yung mga kasama mo, pinablatter na rin eh. Para lahat kayo dyan suspect pag kami nangyari kay Real Ghost eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa napag-usapan natin? Maraming salamat po. Bye-bye.